Umaga pa lang, napansin na ni Noe at Clester na aligaga ang mga alagang pato. Hanggang napansin nila ang hindi inaasahan sa kanilang bakod. Nang lapitan, isa palang sawa ang pilit na pumasok sa net para sa nakainin ng mga pato. Sa kasamaang palad, na-trap ito sa net. Pero imbis na katakutan ni Noe at Clester ang sawa, May nakita po akong nakapulipot na sawa na po. Nagpatulong po ako agad kay kay Kuya Noe. hindi sila nagdalawang isip na tulungan ang kaawa-awang sawa. Sa videong pinadala sa akin, nasa kritikal na kondisyon ng ahas. Grabe yung cut na natamo ng sawang ito dahil pinilit niya yung sarili niya doon sa napakaliit na net. So ngayon, ang mission ko ngayon is try gamutin itong sawa na ito. This is a wild reticulated python, so it can be aggressive dahil may mga sugat siya, more protective siya. And tignan natin ilang araw pa lang ito na rescue dun sa kanyang pagkakatrap dun sa net. Uy, grabe. Tingnan mo, dito kitang-kita ko na yung damage sa kanyang scales. Wow! Ngayon ko lang nakita yung tama ng injuries nitong. Wow! Pinilit niya yung sarili niya hanggang dun sa 1/3 of its body length pamula sa nguso ay may tatlong hiwa. Hindi siya tinaga. Yung net mismo ay kumagat doon sa kanyang laman hanggang kita na yung buto. Oh my gosh, mukhang linis-linis ang mga gagawa natin dito dahil hindi natin alam kung viable pa yung balat at saka yung tissue niya. Malalim ang naging sugat ng sawa. Kung hindi maagapan, posibleng niya itong ikamatay. First part is we'll try to clean it, but to avoid stress is sedate ko na itong reticulated python na ito. Alright, we need to get the exact weight to compute for its dosage of sedative. Nasa mga 4.9 kilos, almost 5 kilos itong reticulated python na ito. So, we're gonna clean this wound area. What happens kung hindi na natin mapagdikit yung mga laman niya at saka yung balat? May tinatawag kaming healing by secondary intention. Ibig sabihin, magkakaroon na lang siya ng kusang paghihilom, nagkakaroon ng mga peklat. Pagtandaan nito, pag gumaling ito, magiging isang palatandaan na minsan sa isang buhay niya, na-trap siya at mabuti nailigtas siya at napagaling. Hilahin mo doon yung isa. Antiseptic at saka ang una natin gagawin is susubukan nating tanggalin lahat ng mga laman na necrotic na. Ibig sabihin, nabubulok na. Tulad ng mga kulay itim na ito. Ito na yung spinous process ng buto na na-expose na dahil sa lalim ng pagkakahiwa. Hindi maganda ang lagay ng sawa sa ngayon. Bilang doktor, gagawin natin ang lahat para siya ay mabuhay. Tanggalin natin yung mga garapata. Apat. Balat. Lilipat na natin itong inopera nating pasyenteng sawa. Pagka gumaling na ito, ay isasabay natin ito sa mga release ng DNR. Sa wild,
Kilala ang mga sawa na hunter o agresibo sa paghahanap ng pagkain. Kaya din nila mabuhay sa wild ng mahigit 20 taon. Kung mawala nga daw ang lahi ng malalaking ahas gaya ng sawa, maaaring dumami ang mga peste gaya ng daga. Hindi na nga kaaway ang tingin ng ilan sa mga sawa. Hindi lang sa Laguna may concerned citizen na nag-rescue ng sawa. Sa Baguio City, ganito din ang sitwasyon. So, pupuntahan natin isa sa mga volunteers who helps the DNR when it comes to reptiles. Hello. Hi, Keith. Hello, Nico. Okay, so, Wala pang rescue center sa Baguio City. Kaya sa Northern Exotics and Wildlife Troopers muna ito binigay para magamot. Grupo sila ng veterinary students na tumutulong sa pag-rescue ng wildlife gaya ng ahas sa Baguio. Anong history nito, Mark, nung tinurn over sa inyo? Naka lang po siya sa Naka-net? Medyo box lang po. Yung nalagyan. May rin po, parang signs of nakatali po yung bibig. Nang aking suriin, hindi maganda ang lagay nito. Hindi ibig sabihin na hindi siya nagsustrike or nagsustruggle, hindi siya wild. Kasi minsan, dahil nga malamig ang panahon, mas hindi sila ganun ka-active. Parang meron ngang trauma sa kanyang nguso. This will prevent it also from wanting to eat, especially in captivity. And sad to say, with the condition of its snout, it will take a few weeks. Nakita ko rin na may nana sa loob ng kanyang bibig. Yan yung tinatawag na dinidebride natin yung necrotic tissue para mas mabilis mag-heal, Naobserbahan ko rin na parang hirap huminga ang sawa. Itong mga reticulated pythons na ito, malalakas to. May sign siya ng stargazing. Ibig sabihin, nahihirapan siyang huminga. Dahil sa pabago-bago ang panahon sa Baguio City, kahit ang mga hayop gaya ng sawang ito, hindi rin nakaligtas na tamaan ng respiratory disease o problema sa baga. Critical ang situation nitong reticulated python na ito dahil immunocompromised siya ngayon. Meron siyang infection sa nguso. Bukod doon, may infection din siya sa respiratory tract niya. That's why hindi ito kakain. Sinubukan ko rin linisin ang kanyang lalamunan. Kita nyo? Sumama. Ha? Ibig sabihin, yung mga mucus na yan causes the prevention of air to go inside the lungs. Pagkatapos kong gamutin, kailangan siyang i-rehabilitate para lumakas. Madalas kinatatakutan ang sawa dahil sa kanilang laki. Kaya hindi maiwasan na sila ay saktan. Pero may ilan na rin, mas gusto na silang i-rescue kaysa patayin. Gagawin ang lahat para sila ay mabuhay.